Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay mga bata! Kumusta? Tayo ngayon ay magkakaroon ng bagong aralin tungkol sa Arts 2. Quarter 1, Week 2. Milk-based. At ito ay may pamagat na contrast sa kulay at hugis. Muli ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro. Magsimula na tayo. Maganda ang panahon. Maraming bulaklak at halaman sa kapaligiran. Bigyang pansin mo ang kanilang hugis at kulay. Magkakaiba ang mga hugis at mga kulay nila, hindi ba? May contrast ang mga hugis at kulay ng mga prutas, bulaklak at halaman. Nakagawa ka na ba ng likhang sining na may contrast? Ang makikita natin sa larawan ay halimbawa ng sining na may contrast. Alam kong kayang-kaya mo rin itong gawin. Malilinang sa araling ito ang iyong kakayahan sa pagguhit ng iba't ibang bagay na may contrast. Maibabahagi mo pa ito sa iyong mga kaibigan o kaklase o kasama sa bahay. Tingnan ang mga larawan na nasa ibaba. Ano ang iyong nakikita sa larawan A at larawan B? Sa larawan A, ito ay mga bato. At sa larawan B naman, ito ay mangga. Isipin mo kung ano yung pagkakaiba nila. Isipin mo kung may contrast nga ba ang bawat larawan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, lagyan mo ng araw kung ito ang nakikita mo sa larawan ng A at B. At puso naman kung hindi mo ito nakikita. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Number 1, iba-iba ang hugis ng mga bato. Sagot, araw. Number 2, iisa ang kulay ng mangga. Ang tamang sagot, araw. Number 3, pantay-pantay ang laki ng mga bato. Ang tamang sagot, puso. Number 4, ang kulay ng bato ay magkakaiba. Ang tamang sagot, araw. Number 5, ang hugis ng mga mangga ay iisa. Ang tamang sagot, puso. Contrast sa hugis. Ang contrast sa hugis ay nagpapakita ng dalawa o higit pang hugis mula sa malaki, papaliit o magkakaibang hugis. Ginagamit ang contrast na hugis upang makita ang mga bagay na nais mong ipakita sa larawan ng sama-sama at madali itong nakikilala. Contrast sa kulay. Ang contrast sa kulay ay nagpapakita ng dalawa o higit pang kulay sa dalawa o maraming bagay. Ipinakikita rin ito ang totoong kulay ng prutas, gulay at halaman. Ang kulay ay maaaring papusyaw hanggang patingkad o patingkad hanggang papusyaw.
Ang kontrast sa likhang sining ay maipapakita sa iba't ibang pamamaraan. Una, dalawang hugis na magkaiba ang kulay. Star na kulay kahel o orange at bilog na kulay blue o asul. Ikalawa, dalawang hugis na magkaiba ang laki. Parihaba at bituin na maliit. Ikatlo, dalawang larawan na magkaiba ang kulay. Aso na kulay brown o kayumanggi at bulaklak na kulay dilaw. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng contrast sa kulay at hugis? Lagyan ng check kung nagpapakita ng contrast at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, pulang bulaklak. Ang tamang sagot, check. Number 2, dilaw na mangga. Ang tamang sagot, X. Number 3, dilaw na lobo. Ang tamang sagot, check. Number 4, pulang puso. Ang tamang sagot, X. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang larawan na inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang letra sa padlang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, contrast na kulay ng mga bituin. Ang tamang sagot, letrang C. Number 2, mga contrast na hugis ng mga papel. Ang tamang sagot, letrang A. Number 3, iba't ibang kulay ng mga larawan. Ang tamang sagot, letrang B. Mahusay! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahing mabuti at unawain ang sitwasyon. Isulat sa patlang ang meron kung nagpapakita ng contrast ng kulay o hugis ang mga salungguhit na mga salita. At wala kung walang contrast. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Mainit ang panahon kaya binihisan ka ni nanay ng puting sando. Ang tamang sagot, wala. Number 2. Bumili si ate ng makukulay na payong para proteksyon sa init ng ulan. Ang tamang sagot, meron. Number 3. Nais maglaro ng iyong kaibigan kaya kinuha mo ang asul at dilaw na holen mo. Ang sagot, meron. Number 4. Isinama ka ng iyong kuya para kumuha ng iba't ibang hugis ng dahon ng kanilang proyekto sa paaralan. Ang sagot, meron. Number 5. Nagsusulat ka ng mabali ang iyong ginagamit na lapis. Agad mong kinuha ang iyong bilog na pantasa. Ang tamang sagot, wala. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Pumili ng mga bagay sa kahon na nagpapakita ng contrast sa hugis at kulay.
Iguhit ito sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahing mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ang likhang sining na ito ang nagpapaganda sa isang larawan. A. Paggupit. B. Pagguhit. C. Contrast sa kulay at hugis. At D. Paglililok ng isang kahoy. Ang tamang sagot, letter C. Number 2. Pagmasdan ang mga prutas sa larawan. Ano ang ipinakikita ng mga ito? A. Mga hugis. B. Mga kulay. C. Mga linya. Or D. Mga kulay at hugis. Ang tamang sagot, letrang D. Mga kulay at hugis. Number 3. Ang dilaw na manggaba ay nagpapakita ng contrast? A. Oo. B. Hindi. Ang tamang sagot, letter B. Hindi. Number 4. Paano maipakikita kung ang isang sining ay may contrast? A. Ginagamitan ng higit sa isang kulay. B. Ginagamitan ng higit sa isang hugis. C. Isang kulay lamang ang makikita. O D. Ang letter A at B ay tama. Ang tamang sagot, letter D. Ang letrang A at B ay tama. Number 5. Kapag iginuhit ang bilog, parisukat at tatsulok sa isang papel, ito ba ay may contrast? A. Oo. B. Wala. C. Hindi. Or D. Di sigurado. Ang tamang sagot, A. Oo. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Gumuhit ka ng prutas, bulaklak o halaman na iyong paborito. Gumuhit ng may contrast sa hugis at kulay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang isang halimbawa na maaari mong gayahin o malaya kang makapipili ng bagay na gusto mong iguhit. Great job, kids! Tapos na tayo sa ating aralin. Binabati ko kayo dahil sa napakahusay niyong pagsagot sa mga tanong. Muli, ako si Teacher Aika at hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!